Maayong adlaw! Nandito na naman po ako para magbahagi ng isa na namang kwentong kapupulutan ng aral at tiyak na magbibigay gigil sa inyo. Pero bago po natin simulan, nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taong nagbibigay buhay sa comment section sa bawat upload ng Kuya Agustin Stories. Shoutout kay Teresita Bulido, Helen Manzan, Rose Abanilia, Agnes Suganob, Marita Araneta, Juanita Kapati, Mary Toring, Len Gonzalez, Vicky Pagulayan Channel, Luz Viminda Malyari, Yolanda Diniaga, Riza Ali, Nix Villanueva, at Nanding Atienza. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Kuya Agustin Stories. At sa mga hindi ko naman po nabanggit, mag-comment lamang po kayo at isasali ko po kayo sa susunod. Maraming salamat po at simulan na po natin ang kwento. Tahimik ang biyahe habang nakatanaw lamang si Jamika sa labas ng bintana. Bitin, no? Saad ni Ismael habang nagmamaneho. Oo kuya, ang saya! Ngunit habang binabaybay nilang kasada, napakunot ang noo ni Jamika nang mapansin ang isang babae sa gilid ng daan. Morena to, mahabang buhok at tila humihingi ng tulong. Kuya, may tao! Mahinang sambit niya. Bahagyang bumagal ang sasakyan. Mukhang nangangailangan ng tulong. Dahan-dahang ibinaba ni Ismael ang bintana. Miss, ayos lang po ba kayo? Lumapit ang babae. Pwede niyo po ba akong isabay? Nawawala po kasi ako at wala po akong masakyan. Saglit namang nagkatinginan ng lahat bago to napagdesisyon ng pasakayin. Tahimik ang loob ng sasakyan matapos sumakay si Bella sa tabi ni Jamika. Bella ang pangalan ko. Ngumiti si Jamika bilang tugon, ngunit hindi mawala ang kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi niya mapaliwanag kung bakit tila pamilyar ang mukha nito. Pagdating sa mansyon, agad napansin ni na Alejandro at Elizabeth ang bagong kasama nila. Oh, sino siya? Nakita namin siya sa daan, Dad. Wala raw siyang matutuluyan kaya naisip naming tulungan muna. Matapos marinig ang sitwasyon ni Bella, pumayag si Alejandro ang pansamantala tong manatili sa kanilang bahay. Hindi ko alam kung tama to. Mahinang saad ng ginang. Lumipas ang mga araw at unti-unting nasanay ang lahat sa presensya ni Bella. Mabait to, magalang at maayos makitungo kaya mabilis tong napalapit kina Sebastian, Ismael at Jethro. At doon unti-unting napansin ni Jamika ang mga pagbabago. Dati kasi halos hindi siya naiiwan ng mga to. Ngunit ngayon mas madalas niya silang nakitang magkakasama nang wala siya. Isang hapon nadatnan niyang masayang nag-uusap sina Sebastian, Ismael, Jethro at Bella sa sala. Umalis ba kayo kanina? Saglit namang nagkatinginan ng tatlo. Oo, pero saglit lang naman. Bakit hindi niyo ako sinama? Ayaw ko lang naming gambalaan sa schoolworks mo. Tumango lamang si Jamika kahit gusto niyang sumama. Wala siyang nagawa kundi panoorin ng tatlo habang palabas ng bahay. Pagkasara ng pinto, biglang naging tahimik ang buong paligid. Itinuon ni lamang ni Jamika ang atensyon sa kanyang laptop habang gumagawa ng projects. Ilang months na lang ay gagraduate na siya ng college, kaya mas dobleng stress at pinapagawa ng mga professor nila. Maya-maya pa, napatingin siyang muli sa kinaroroonan ni Bella, ngunit napansin niyang wala na to roon. Napakunot ang noo ni Jamika. Nasaan na siya? Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad papunta sa likod ng bahay. Hindi niya rin alam kung bakit, pero parang may nagtutulak sa kanyang silipin kung nasaan si Bella. Huminto siya at nagulat nang marinig ang boss nito na para bang may kausap. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag kang tumawag dito. Mahinang ngunit halatang mainis sa tono ng pananalita ni Bella habang may kausap. Hindi pa oras. Mag-antay ka lang. Nanlamig ang pakiramdam ni Jamika. Hindi niya maintindihan kung bakit pero para bang may mali.
Ako nang bahala rito. Huwag kang makialam. Ay, hindi ako magkakamali. Doon na siya tuluyang napaatras. Mabilis siyang bumalik ng sala at umupo na parang walang nangyari. Ilang segundo lang, narinig niya nga may papalapit na yapak. Lumabas si Bella mula sa likod ng bahay ng tahimik at umaktong parang walang nangyari. Oh, dito ka pa pala. Napatingin si Jamaica kay Bella at ngumiti ng pilit. Oo, kakatapos ko lang gawin ang projects ko. Pagkalipas ng ilang oras, tahimik namang nakaupo si Jamaica sa sala nang mapansin siya ni Elizabeth. Baby Jam, ayos ka lang ba? Okay lang po, Mommy. Gusto mo bang lumabas? Tayong dalawa lang. It's been a long time since we got to spend time together. Talaga po? Maya-maya, nagpaalam sila kay Alejandro. Alejandro, lalabas muna kami ni Jamaica. Kayo lamang dalawa? Oo, gusto ko lang makasama ang anak ko. Magpasama kayo sa mga tauhan ko. Hindi na, saglit lang naman. Sigurado ka, baby? Opo, Dad. Okay lang po. Oh, sige. Take care both of you, okay? We will. Paglabas nila ng bahay, sumakay sila ng sasakyan. Nagpintuhan sila habang nagmamaneho si Elizabeth. Alam mo, dati we always hang out together. I'm sorry, baby, ko ngayon lamang ulit. Don't be sorry, Mommy. I understand naman po na busy kayo eh. Pagdating sa mall, butik agad ang pinasukan nila. It suits on you, baby. Mommy naman eh. I rarely wear dress. Hindi ako sanay. Try mo na, please. Ay, okay po. Paglabas niya, napangiti si Elizabeth. Ang ganda-ganda naman ng anak ko. Siyempre po, mana sa'yo. Matapos mamili, kumain sila sa paborito nilang restaurant at naglakad-lakad sa may labas. Habang naglalakad, napapansin ni Elizabeth na may parehong sasakyan na ilang beses na nilang nakakasalubong. Hindi niya lamang pinansin. Pagod na sila kaya nagpa siya ng umuwi. Uwi na po tayo, Mi. Yes, baby. At baka hinahanap na rin tayo. Habang papunta sa parking, napalingon si Elizabeth. Nandut muli ang parehong sasakyan. Baby, bilisan natin ng konti. Ha? Bakit po? Wala. Gusto ko lang makauwi na tayo at makapagpahinga na agad. Pagdating sa parking area, halos wala ng tao. Mas bilisan natin. Hindi pa natatapos ni Elizabeth ang sasabihin nang biglang may humawak sa kanila mula sa likod. Mommy! Jamaica! Mabilis ang nangyari. Tinakpan ang kanilang mga bibig at pilit silang nagpumiglas. Ngunit hindi sapat ang lakas nila sa dalawang lalaking may hawak sa kanila. Ilang segundo lang at tuluyan silang nawala ng malay. Mabigat ang ulo ni Jamaica nang magising siya. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mamata at sinalubong siya ng konting liwanag. Ilaw na konti na lang ay parang mapupundi na. Sinubukang igalaw ni Jamaica ang kanyang kamay, ngunit hindi niya magawa. Tsaka niya lamang napansin ang taling nakatali sa kamay at kanyang paa. Mom? Sa kabilang bahagi, narinig niyang mahinang ungol. Jamie, nandito ako. Mi, anong nangyayari? Bago pa makasagot si Elizabeth, may mga yabag ng papalapit na agad nagpatahimik sa kanila. Pumasok ang dalawang lalaking hindi pamilyar sa kanila. Gising na pala kayo. Malamig na sambit ng isang lalaki. Nanginig ang dalawa. Mas lalo nang humigpit ang hawak ng isa't isa sa upuan kung saan silang dalawa nakatali. Lumapit ang isa sa mga lalaki kay Elizabeth at tinitigan to. Gawin na natin. Sabi nito sa kasama. Nanlaki ang mata ni Jamaica. Anong gagawin ninyo? Pakiusap wag ang mommy ko. Ngunit hindi siya pinansin ng mga to. Biglang kinuha ng isang matulis na bagay. Napasinghap si Jamaica dahil doon. Huwag! Please huwag niyo siyang saktan! Ngunit huli na. Isang mabilis na galaw ng lalaki ay mabilis na paigig si Elizabeth sa sakit.
Napuno ng takot ang buong katawan ni Jamaica. Ilang sandali pa, mabigat ng paghinga ni Elizabeth. Nakahiga ito at halatang nanghihina. Samantala, lumapit naman ang isa sa mga lalaki kay Jamaica at kinalagan siya ng tali. May hawak tong kutsilyo na may bahid ng dugo ng kanyang ina. Anong gagawin niyo? Nanginginig ng tanong, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip ay bigla nitong hinawakan ng kamay ni Jamaica at pinahawak sa kanyang kutsilyo. Ano to? Pinilit siyang hawakan ng kutsilyo. Naiwan yun sa kanyang kamay bago siya inilapit sa kinaroroonan ng kanyang ina. Doon mas lalo niyang nakita ang kalagayan nito. Mommy! Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit siya pinapahawak ng kutsilyo. Walang lakas ang dalagang manlaban kahit mawalan siyang mga tali sa kamay at paa. Diyan ka lang ha? Maya-maya, may ilaw na kumislap. Ilaw na nanggagaling sa isang cellphone at narinig na lamang ni Jamaica ang tunog na para bang kinukunan siya ng litrato. Natulala si Jamaica. Hindi niya kayang igalaw ang kanyang katawan. Luha lamang ang tuloy-tuloy na bumabagsak. Hindi ako may gawa nito. Baby, huwag kang matakot. Mommy, natatakot ako. Sa isang sulok, tahimik namang nag-uusap ang mga lalaki. Send mo na. Tumango ang isa at sa loob lamang ng ilang segundo, naipadala na nga ang larawan niya. Isang larawan na kayang sirain ang buhay ni Jamaica. Sa mansyon, tahimik ang buong bahay. Nasa study room si Alejandro na kanina pa tinatawagan ng kanyang mag-ina nang may pumasok na notification sa kanyang laptop. Isang email na galing sa hindi kilalang sender. Napakunot ang kanyang noo bago yung binuksan. Ganun lamang ang gulat niya sa kanyang nakita. Hindi, it's not true. Nakatitig siya sa larawan niya. Isang larawang hindi niya matanggap. Na hindi niya alam kung paniniwalaan niya o hindi. Larawan niya ni Jamaica na may hawak na kutsilyo sa harap ng kanyang dugo ang asawa. Sebastian! Ismael! Mabilis namang dumating ang dalawa. Dad, ano nangyari? Hindi agad nakapagsalita si Alejandro. Sa halip, iniabot niya ang laptop sa dalawa. Tahimik naman yung tiningnan ni na Sebastian at Ismael. Ano to? Hindi ito totoo. Ngunit habang tinititigan nilang larawan, unti-unting napalitan ng galit ang kanilang mamuka. Si Jamaica yan. Bakit niyang gagawin to? Bakit to gagawin ni Jamie? Maya-maya, dumating si Jethro. Tito, pinatawag niyo raw po ako. Naputo lang sasabihin niya nang mapansin ang seryosong itsura ng lahat. Anong nangyayari? Inabot ni Alejandro ang laptop. Pagtingin niya sa larawan, agad siyang napailing. Hindi ito totoo. Nasa harap na natin, Jethro. Hindi, kilala ko si Jamaica. Hindi niya kayang gawin yan. Bakit siya may hawak na kutsilyo? Hindi yan mukhang edited. May mali rito. Hindi niya gagawin yan. Galit na tumingin si Alejandro. Ano pang paliwanag ang kailangan mo? Hindi siya papatay kahit anong mangyari. Sa gitna ng lahat ng pangyayari, tahimik na nakatayo si Bella sa gilid, pinagmamasdan ng pagtatalo nila. Maya-maya, umalis si Jethro ng sala at halatang magulo ang isip. Habang nasa hallway siya, biglang may tumawag sa kanya. Isang unknown number. Nag-alangan man pero sinagot niya pa rin. Hello? Oh, hindi ka pa rin naniniwala, Jethro? Bella? Alam kong matalino ka, pero minsan kailangan mong pumili kung anong mas makakabuti sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Check your messages. Agad niyang binaba ang tawag at tiningnan ang phone niya. Pagbukas niya ay isang larawan ang kanyang nakita. Agad siyang nanlumo. Mga magulang ngayon na nakatali. Mukhang hawak ng kung sino. Kung gusto mong manatiling buhay ang mga magulang mo, maniwala ka sa nakita mo. Bakit mo ginagawa to? Nagtiwala kami sa'yo. Simple lang. Sumunod ka.
Bumalik si Jethro sa study room. Iba na ang itsura niya. Oh, naniniwala ka na ba? Oh. Kung ano man yan, siya nga may gawa. Bahagya namang ngumiti si Bella. Sa sandaling yon, tuloy nang nag-iba ang tingin ng lahat kay Jamaica at naniniwalang mato sa isang litrato lamang. Napuno ng galit ang kanilang mga puso para kay Jamaica nang dahil sa litrato lamang. Samantala, sina Elizabeth at Jamaica ay nananatili pa rin nakakulong sa isang gilid. Ginamit ni Jamaica ang dalang towel upang takpan ang sugat ng kanyang ina. Unti-unting nawala ang ingay sa paligid. Wala nang malalaking nagbabantay. Mahinang hininga ni Jamaica at masakit ang kanyang ulo. Mom? Nakita niya si Elizabeth na nakahiga, maputlat ng hihina. Mi! Agad siyang gumapang palapit. Napansin niyang hindi na sila nakatali, ngunit nakasara pa rin ang pinto. Para bang nakakulong sila sa isang impyerno. Hinawakan ni Jamaica ang kamay ng kanyang ina. Mom, kailangan na po nating umalis dito. Jam, makinig ka. Itunuro ng ina ang gilid. Sinundan naman to ni Jamaica ng tingin. May maliit na butas sa dingding, halos hindi mapapansin sa dilim. Sapat lamang para sa isang tao. Pwede po tayong dumaan dyan. Ikaw lang. Hindi. Tayong dalawa, Mi. Hindi ko na kaya. Kung isasama mo ako, mahuhuli pa nila tayo. Ikaw ang mas may kakayanan para makatakas, anak. Pumunta ka sa danim at humingi ng tulong. Mi, please. Kung mahal mo ko, umalis ka. Tuluyang bumagsak ang luha ni Jamaica. Ayaw niyang iwan ng ina, pero alam niyang ito lang ang tanging paraan. Dahan-dahan siyang tumayo at hinalikan ng noo ng ina. Babalikan kita. Pangako yan. Pinilit niyang gumapang sa butas. Masikip at masakit pero tiniis niya. Bago siya tuluyang makalabas, napatingin siya sa kanyang ina. Umalis ka na, anak. Mom. Gusto niyang bumalik pero naalala niyang sinabi ng ina na humingi ng tulong. Tumayo siya't naglakad kahit hirap, nadadapa sa dilim. Hanggang sa may nakita siyang ilaw, isang kalsada at paparating na taxi. Pinara niya yon. Miss, okay ka lang? Kiusap, ihatid niyo po ako. Hindi na nagtanong ang driver at agad siyang pinasakay. Buong biyahe tahimik lamang si Jamaica. Umiiyak habang nakatingin sa labas. Umaasa siyang pag-uwi niya, magiging maayos ang lahat. Ngunit pagdating sa mansyon, natigilan siya. Pagbukas ng pinto, nakita niya sina Alejandro, Sebastian, Ismael at Jethro nakatingin sa kanya. Galit lamang mababakas sa kanilang mga muka. Dad, Kuya, si Mom. Tumigil ka! Nanlaki ang mga mata ni Jamaica. Dad, kailangan po natin siyang hanapin. Hahanapin? Pagkatapos mong gawin yun? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Tigilan mo na, Jam. Malinaw na malinaw at kitang-kita namin. Ano pong nakita ninyo? Tahimik ang lahat sa loob ng ilang segundo bago iniabot ni Alejandro ang phone sa kanya. Pagtingin niya rito, nanlumos siya. Nakita niyang kaning sariling may hawak na kutsilyo habang nasa harap ng dugo ang katawan ng kaning ina. Ngayon, naiintindihan niya na kung bakit siya kinuha ng retrato ng mga lalaki para masira siya sa sariling pamilya niya. Hindi yun totoo. Hindi ako magawa niyan. Set up yan. We're not blind. And we already hired a professional to check if it was edited. But it wasn't. Pinilit lang ako. Hindi ko magagawa. Enough! Napatingin si Jamaica kay Jethro, ang huling pag-asa niya. Jethro, alam mo hindi ko kayang gawin yun. Please. Ikaw ang gumawa nun. You're a criminal. Hindi mo pa ako kilala kung ganon. Sa gilid, napansin niya si Bellang tahimik lamang na nakatayo at sa pangatlong pagkakataon, napansin niya muli ang kakaibang ngiti nito.
Dad, please. Si Mama, buhay pa siya. Kailangan natin siyang iligtas. Tama na! Mabilis tong lumapit at sinampal si Jamaica. Napahinto ang lahat dahil doon. Napahawak si Jamaica sa kaning pisngi, hindi makapaniwala. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngayon lamang siya napagbuhatan ng kamay ng kaning ama, na dati ay kahit daplis ay hindi nito magawa sa kanya. Dad! Umalis ka. Dad, please! Umalis ka na, Jam. Huwag mo na kaming lokohin pa. Hindi namin matanggap na kaya mong gawin yun. Wala kayong tiwala sa akin? Ngunit walang sumagot. Ilang sandali pa'y may humawak sa kaning braso at marahas siyang hinila palabas. Kuya, please, pakinggan niyo naman ako. Ngunit walang nakinig. Itinulak siya palabas ng bahay at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Jamaica sa labas, sugatan at wasak. Sa loob, tahimik lamang ang lahat. Ayaw man nilang maniwala pero napatunayan nilang hindi edited ang litrato. Samantala, ilang minuto pang nakatayo si Jamaica habang pilit pinoproseso ang lahat, hanggang sa hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Wala siyang ibang mapupuntahan kaya sige lang pumasok sa kanyang isipan. Pagdating niya sa bahay nito, nanginig pa siya nang kumatok. Agad bumukas ang pinto. Jamaica! Nanlaki ang mata niya nang makita ang kalagayan ng kaibigan. Anong nangyari sa'yo? Hindi nakasagot si Jamaica at basta na lamang siyang niyakap. Gail, ay sandali, kukuha lang ako ng tubig. Pagbalik nito, tahimik na umiinom si Jamaica habang pilit pinapakalmang sarili. Jam, sabihin mo sa akin, anong nangyari? Isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Ang kidnapping, ang nangyari sa ina niya, ang larawan, at kung paano siya itinapoy ng sarili niyang pamilya. Grabe, hindi ko akalaing maggagawa nila yun sa'yo. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Jamaica. Naniniwala ako sa'yo. Ikaw lang naniwala sa akin. Alam kong hindi mo magagawa yun. Kilala kita. Sarili kong pamilya, hindi ako pinaniniwalaan. Mula sa hagdan, nakikinig naman si Hendrik. Dahan-dahan siyang bumaba at natigilan nang makita si Jamaica. Jamaica, ano nangyari? Kuya, ay maraming nangyari. Kailangan niyo munang magpahinga. Ako nang magpapaliwanag. Dito ka na muna. Pwede mong gamitin yung room ko. Salamat. Malaki ng utang na loob ko sa inyo. Ngumiti lamang si Hendrik pero bakas din ang pag-aalala sa kanya. Kinagabihan, naalala niyang ina niya pero wala siyang lakas para hanapin to. Umaasa na lamang siyang sana'y ligtas to. Lumipas ang ilang araw, nanatili siya sa bahay ni Gail. Unti-unti siyang nakabawi pero hindi pa rin nawawalang sakit ang pagtatakwil sa kanya ng sariling pamilya. Dumating ang kaarawan niya. Wala siyang inaasahan kaya tahimik siyang bumaba ng hagdan hanggang sa matigilan siya. Nasa sala ang kanyang ama, mga kuya at si Jethro. Dad? Agad lumapit si Alejandro at hinawakan ang balikat niya. Anak, umuwi ka na. Miss ka na namin, Jamie. Oo nga, sobrang tahimik na sa bahay. Napatingin si Jamaica kay Jethro. Nang lumapit at hawakan ang kamay niya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. I'm sorry, Jam. Hindi kita dapat pinabayaan. Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Jamaica. Akala ko, wala na kayong tiwala sa akin. Nagkamali kami. Tawarin mo kami, prinsesa namin. Niyakap niyang ama habang umiiyak. Maya-maya, ngumiti si Sebastian. Birthday mo ngayon, di ba? May surprise kami. Surprise? Sigurado kaming magugustuhan mo. Sasama ka ba? Tumango si Jamaica. Umaasang maayos na ang lahat. Habang nasa biyahe, mas naging magaan ang paligid. Nagkukwentuhan sila, nagtatawanan na parang bumalik ang dati. Saan ba tayo pupunta? Secret. Konting tiis na lang. Pagdating sa isang tahimik na isla,
Bumaba si Jamaica. Oh, nasa ng surprise? Ni walang dekorasyon, walang tao, kaya napakunot ang kaning noo. Kuya? Dad? Biglang narinig niya ang makina ng bangka. Paglingon niya, palayo ng mga to. Nandun ang ama niya, mga kuya niya at si Jethro. Sandali! Nandito pa po ako! Tumakbo siya sa dalampasigan. Akala ko ba isa-celebrate natin ang birthday ko? Dad! Pero patuloy ang paglayo ng bangka. Nagtatawanan sila habang unti-unting nawawala ang paningin niya. Hanggang sa tuluyan siyang maiwang mag-isa sa isla. At sa sandaling yon, tuluyang naintindihan ni Jamaica ang lahat. Hindi siya sinundo para ipagdiwang kanyang kaarawan. Sinundo siya upang tuluyan ang iwan niya. Kung ikaw si Jamaica at mismong pamilya taong mahal mo ang tumalikod sa iyo sa panahong kailangan mo sila, kakayanin mo pa bang magtiwala ulit sa kanila balang araw? At bakit? Samantala, sa isang ingranteng pagtitipon, patuloy ang kasiyahat tawanan hanggang sa biglang bumukas ang pintuan. Isang hindi inaasahang bisitang pumasok. Isa-isa silang napalingon at tila natigilan ng lahat. Diyos ko, buhay siya! Si Mrs. Salvacion buhay! Halos hindi makapaniwala ang lahat. Ang babaeng akala nilang patay na ay nakatayo ngayon sa kanilang harapan. Napatayo si Alejandro, pati ang kanilang dalawang anak ay nabigla. Honey, ikaw ba yan? Diyos ko, you're alive! Mom. Lumapit ang mga anak, nanginginig at puno ng emosyon. Ngunit si Miss Salvacion ay tila walang kaalam-alam sa lahat. Ang engrande naman ang birthday ng anak ko. At oo, buhay ako. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang prinsesa ko? Miss na miss ko na siya. Anong sinasabi mo? Bakit hinahanap mo pa yun? Siya ang nanakit sa'yo, hindi ba? Agad na patingin dito ang ginang. Huwag mong sabihin ganun sa anak ko. Hindi niya kayang gawin yon. Nasaan siya? Birthday niya ngayon. Gusto ko siyang makita. Walang sumagot ni isa sa kanila. Ilang segundo ang lumipas bago may isang kasambayan ng lakas loob ng magsalita at wala nang pakailam kung mawalan siya ng trabaho pagkatapos nito. Madam? Lumapit sa aling ina at nanginginig. Oh, nasaan ang anak ko? Iniwan po siya ng mga anak at asawa niyo sa isang isla. Ano? Anong ibig mong sabihin? Matagal na ho siyang pinalayas dahil pinaniwalaan nilang siyang dahilan ng nangyari sa iyo. Iniwan po siya doon sa isla para humamatay. Totoo ba to? Honey, pakinggan mo muna. Sumagot ka, Alejandro! Oo, iniwan namin siya. Alam mong takot siya sa dilim. May trauma siya at iniwan niyo siya doon? May hika din siya. Ma'am, hayaan mo po kaming magpaliwanag. Akala namin siyang sumaksak sa'yo. May nagpadala ng litrato. Litrato na kung saan may hawak siyang kutsilyo habang nasa tapat mo. Mas naniniwala kayo sa iba kaysa sa sarili niyong kapatid? Tinanong niyo man lamang ba siya? Pinakinggan niyo ba siya? Akala ko may masamang nangyari sa kanya kaya hindi na siya bumalik. Yun pala'y hindi niyo siya pinaniwalaan at tinakwil niyo pa. Ngayon naman ay iniwan niyo sa isla. Honey, hahanapin namin siya. Huwag kang lalapit sa akin, Alejandro. Magbibigay ko sa inyo ng 5 oras. Hanapin yung anak ko. Yes, Mommy. Hahanapin namin siya. At kapag hindi niyo siya nahanap, makikipaghiwalay ako sa iyo. Pagkaalis sa pag-alis ni Elizabeth, nanatiling mabigat ang hangin sa loob ng mansyon niya. Walang nagsasalita. Halos maririnig ang paghinga ng bawat isa. Tahimik lamang si Jethro sa isang sulok, nanginginig ang kamay at mahigpit ang pagkakakuyom nito. Halata sa mukha niyang matinding paglalaban ng konsensya. Tito, Seb, at Kuya Ismail, may kailangan akong sabihin sa inyo. Ano yun? Hindi si Jamaica ang may kasalanan. Alam kong hindi niya kayang gawin yun. At may alam po ako kung sinong may gawa. Diretsahin mo na kami, Jethro. Si Bella ho. Ano? Anong sinasabi mo?
Siyang may kinalaman tungkol sa larawan. Siyang may plano ng lahat. Binantaan niya ako at hawak niyang mga magulang ko. Kaya wala akong nagawa kundi sumunod at manahimik. So alam mong lahat ng to? At hinayaan mong gawin namin yung kay Jamaica? Hindi ko ginusto yun. Araw-araw kong kinakain ng konsensya ko. Pero wala akong choice. May choice ka. Pero pinili mong manahimik habang pinapalayas namin ng anak ko. Hindi nakasagot si Jethro. Yumuko na lang siya at punong-puno ng pagsisisi. Nang biglang bumukas ang pintuan at lahat ay napalingon. Si Bella yun, maayos ang itsura, nakaitim na damit at may ngiti sa labi. Dahan-dahan tong naglakad papasok na parang siya pang may-ari ng lugar. Oh, what's wrong with you guys? Grabe naman ang aura dito. I haven't dressed up today. Akala ko ba birthday celebration? Oh, my bad. I mean, death day celebration. Napansin ni Bella na tila iba ang tingin ng lahat sa kanya. At tila naiintindihan niya ng lahat. Ikaw? Mariing sambit ni Sebastian habang papalapit. Pero imbis na matakot, natawa lamang si Bella. Relax. Hindi niyo ba na-enjoy? Ang dali niyong maniwala eh. One picture, isang kwento, at boom! Tinapon yung sarili niyong kapatid at anak. Nasaan ang anak ko? Oh, why are you asking me? Hindi ba't kayo nagpalaya sa kanya? And too late to ask that, don't you think? Hindi ba't iniwan niyo sa islang prinsesa ninyo, Muli siyang nilapitan ni Alejandro at walang pag-aalinlangang sinampaling dalaga. Umalingaw-ngaw yon sa buong sala. Napahinto si Bella, bahagyang napalingon dahil sa lakas ng sampal. Pero imbis na magalit, dahan-dahan pa itong nakapangiti. Oh, that's cute. Pero kahit anong gawin niyo ngayon, huli ng lahat. At ikaw, Jethro, akala ko ba tatahimik ka lang? Hindi ka pala marunong tumupad sa usapan. Dahan-dahang naglakad si Bella palabas ng bahay habang patuloy tumatawa na parang baliw. Doon lamang nila naalala na kailangan nilang makita at maligtas si Jamaica sa loob lamang ng 5 oras. Kaya naging mabilis ang kilos nila. Lumabas sila at sumakay ng kotse papunta sa bangkang sasakyan patungo sa isla. May 4 at kalahating oras na lang sila para mahanap si Jamaica. Pagdating sa isla, agad silang naghiwa-hiwalay para maghanap. Jamaica? Anak? Pero tanging alon at hangin lamang sumasagot sa kanila. Walang kahit baka si Jamaica. Sa dalampasigan, sa mga puno at sa mga batuhan. Hanggang sa mapahinto si Jethro sa dalampasigan. May napansin siyang bracelet sa buhangin niya. Dahan-dahan niya itong pinulot. Nanlamig siya. Ako nagbigay nito sa kanya. Sabi niya, huhubarin niya lang to kapag tinanggal niya na ako sa buhay niya. Biglang natahimik ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, hindi niyo to basta aalisin kung okay siya. Parang tinatanggal niya na ako. Unti-unting bumigat ang hangin sa pagitan nila. Napaupo si Alejandro sa buhangin na para bang nawala ng lakas. Hindi pwedeng ganito. Lumipas pang oras. 5 oras na silang naghahanap. Pagod ng lahat pero hindi pa rin talaga tumitigil. Hindi tayo aalis. Hindi ko iiwan ang anak ko rito. Ilang sandali pa, biglang tumunog ang cellphone ni Alejandro. Sir, kailangan niyo na pong bumalik. Nandito po si Ma'am Elizabeth kasamang abogado niya. Anong ibig mong sabihin? Nag-file na po siya ng divorce papers. Naghihintay na lang po ng pirma ninyo. Sige, papunta na kami. Pagkababa ng tawag, napatingin sa kanyang mga anak niya. Umuwi na tayo. Nasa mansyon si Elizabeth. Paano si Jamaica? Babalikan natin siya. Magpapadala ako ng tao. Pero kailangan ko munang harapin ang mama ninyo. Walang nagawa ang lahat kundi umalis sa isla. Pagdating nila sa mansyon, abogado ang bumungad sa kanila, hindi si Elizabeth. Good evening, Mr. Salvacion. Nasaan ang asawa ko? Umalis na po si Miss Elizabeth. Ito, divorce papers.
May iniwan din po siyang mensahe. Kung hindi niyo maibabalik ang anak niya sa loob ng 5 oras, wala na ho kayong babalikan. At sa pagkakataong yun, malinaw sa lahat. Hindi lamang si Jamaica ang nawawala, pati ang pamilya nga matagal nilang binuo ay unti-unti nang gumuho dahil sa mga desisyong hindi na mababawi. Pagka-uwi ni Elizabeth sa dating mansyon, hindi pa rin humuhupa ang takot at galit sa dibdib niya. Nanginginig ang kamay niya habang hinahanap ang cellphone. Agad niyang tinawagan si Gail. Gail, nasan ka? Kailangan kitang makausap. Tulungan mo kong hanapin si Jamaica. Alam kong ikaw lamang pagkakatiwalaan niya. Tita, kalma lang po kayo. Huwag mo akong pakalmahin, Gail. Nawawalang anak ko. Kailangan ko siyang mahanap ngayon. Tita, nandito po si Jamaica. Ano? Buhay siya? Opo, nandito po siya sa bahay namin. Agad siyang nagmaneho papunta sa bahay ni na Gail. Pagdating niya, dire-diretso siyang pumasok at doon nakita niya si Jamaica ang namumutlat pagod. Jamaica, baby ko. Mom? Anak ko, patawarin mo ako. Mom, okay lang. Nandito na po ako. Pareho silang umiiyak, pero ramdamang ginhawang magkasama silang muli. Maya-maya, kumalma ng konti ang paligid. Paano ka nakaligtas? Akala ko nag-iisa ka doon. Napating si Jamaica kina Gail at Hendrik na tahimik lamang sa gilid. Hindi nila ako pinabayaan, Mom. Dahan-dahan yung ikinuwento kung paano sinundan ni Gail at Hendrik ang bangka dahil sa kutob nila. Naabutin nila si Jamaica bago lumalim ang gabi at tinulungan siyang makaalis. Si Gail ang nag-alaga kay Jamaica habang inaatake ito ng hika dahil sa sobrang iyak at si Hendrik ang tumulong para makahanap sila ng paraan na makaalis agad. Kung wala po sila, baka wala na po ako ngayon. Salamat naman kung ganoon. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Tita, wala na po yun. Kaibigan namin si Jamaica. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Elizabeth na umalis na. Hindi na siya babalik kay Alejandro. Gusto niyang ilayo si Jamaica at magsimula sila sa ibang bansa. Habang magkasama sa sofa, hindi pa rin binitawan ni Jamaica ang kamay ng kanyang ina. Mom, paano ka nakaligtas? May tumulong sa akin. Bigla na lamang siyang dumating. Tinulungan ako makatakas tapos nawala rin agad. Siguro kahit gaano kahirap ang isang bagay, may mga taong darating para tumulong. Mas hinigpitan ni Jamaica ang hawak sa kanyang ina. Walang mapaglagay ng saya niya. Naligtas silang dalawa ng kanyang ina. At sa gabing yon, pinili nilang magsimula ulit, magkasama at malayo sa lahat ng nakasakit sa kanila. After a few years, tuloy nang nakasettle sina Elizabeth at Jamaica sa ibang bansa. Hindi lamang basta tahimik ang buhay nila kundi maayos din. Si Elizabeth, nagpatayo ng sarili niyang company. Unti-unti niyang pinalago hanggang sa maging stable. Hindi na siya yung dating umaasa lamang sa company lang dalawa ni Alejandro. Ngayon, siya na mismong may hawak ng lahat. Isang hapon, kakauwi lamang ni Jamaica galing shoot. Pagpasok niya ng kondo, nadat niya na si Elizabeth na busy sa laptop. May kausap sa video call. Yes, finalize the contract. I'll review the last draft tonight. Thank you. Pagkaba ng call, napansin nito si Jamaica. Oh, you're home. Opo, kakapagod yung shoot today. Ikaw po, busy na naman ba? Ay, always. My new client kasi, medyo malaki. Wow, CEO na CEO ang mommy ko ha? Ay, kailangan. Wala na tayong ibang aasahan kundi ang mga sarili natin. Pero at least, you're good now, Mom. Oo, and I'm making sure na hindi na mauulit yung dati. Oh, baby, look. Sambit ni Elizabeth at nag-focus sa kanyang laptop. Lumapit si Jamaica at sinilip naman ang screen. Billboard yun ni Jamaica, half ng face niya covered, eyes lamang ang kita, and ibang name din ang nakalagay. That's the new campaign. You have many fans now. Don't you think it's a good idea na ipakita na yung mukha mo? Not yet, Mom. I'm not ready. Because of them?
Napahinto si Jamaica saglit, tapos tumango ng konti. Partly, pero more on, I just want peace. Ayoko na po ng gulo. Happy ka ba? I'm getting there. That's enough for me, anak. Kinabukasan, maagang umalis si Jamaica para sa panibagong shoot. Katulad ng dati, nakamask siya at diretso agad sa dressing room. Pagkatapos ng shoot, ay napagpa siya nila Gail at Hendrik na magkape. By the way, may nakita ko nung isang araw. Sambit ni Gail at bahagyang sumipsip ng kape. Ano? Parang si Jethro? Sure ka? Hindi ako sigurado eh. Pero parang siya. Pero baka namamalikmata lang ako. Did he see you? Hindi ko alam. You okay? Yeah, I'm fine. Pero halatang nabalisa siya. Napansin niyo ni Hendrik, kaya hinawakan niya ang kamay ni Jamaica sa mesa. Don't think too much. I'm trying. At hindi na nga nila pinahabang usapan. After a few days, may bagong shoot si Jamaica. Maaga siyang dumating, nakamask at hoodie. Pagpasok sa dressing room, sinalubong siya ng stylist. Excited ang lahat today. Why? Secret ang partner mo ngayon. Secret? Big project daw. Collaboration chuchu something. Napailig na lamang si Jamaica at naupo sa harap ng salamin. Makalipas ang ilang minuto, natapos siya sa styling at tinawag na sa studio. Pagpasok niya, nakatalikod pa ang lalaki habang kausap ang staff hanggang sa unti-unti itong lumingon. Natigilan si Jamaica. Ang lalaking una niyang minahal. Mas mature na to ngayon, mas seryosong aura, pero ganun pa rin ang mukha ng lalaking misang nagpabaliw sa kanya. Natigilan din si Jethro. Hindi niya makita ng buong mukha ng babae dahil natatakpan, pero may kakaibang pamilya na pakiramdam siyang hindi mapaliwanag. So, she's my partner? Yup. Let's try chemistry test. Have we met before? I don't think so. Napating si Jethro bago tumango, pero hindi mawala sa kanyang kutob. Nagsimula ang shoot, magkatabi sila sa harap ng kamera. Habang inaayos ang posisyon, magkadikit ang kamay nila. Doon, may kakaibang pakiramdam si Jethro. Para bang pamilyar, parang matagal niya nang hinahanap. Closer please. Lumapit pa si Jethro. It's weird. What? Parang kilala kita. Maybe you're just overthinking. Pero hindi mawala kay Jethro ang pakiramdam na para bang may mali. Samantala, alam na nila Alejandro kung saang bansa naroon sina Elizabeth at Jamaica, pero hindi nila matunto ng eksaktong lokasyon dahil sa ingat nito. Kaya nanatili sila roon habang patuloy sa paghahanap. Nagpatayo pa si Alejandro ng bahay sa bansang yun. Si Sebastian at Ismael ay madalas doon habang si Jethro ay nagmamodel din para may dahilan siyang manatili. Pero wala pa rin silang makitang bakas ng mag-ina. Isang gabi, dumating si Jethro galing shoot. Mukhang pagod ka. Medyo. May problema? Wala naman. May nakatrabaho lang akong model today. At bakit parang apektado ka? Hindi ko rin alam Para lang kasing pamilyar siya. Baka naman nakita mo na before. Hindi. Sigurado akong hindi. Hindi ko kasi makita ng maayos yung mukha niya. Pero, ewan ko ba? Parang may kakaiba lang talaga sa kanya. Hindi niya mapaliwanag pero hindi mawala sa isip niya ang pakiramdam na yon. Lalo na nang makawakan niya ang kamay ng babae. Isang araw, napagdesisyon na ni Jethro sundan si Jamaica dahil sa kuryosidad. Nang makarating sa isang subdivision, bumaba ito at inalis ang mast. Natigilan si Jethro. Hindi siya maaring magkamali. Buong biyahe siyang tahimik. Pagdating sa bahay, agad siyang pumasok. Oh, ano nangyari? Nakita ko siya. Sino? Si Jamaica. Siya yung model sa shoot. Sigurado ka? Oo. Sinundan ko siya. Si Jamaica talaga siya. Kung ganun, nasan siya? Sa isang subdivision. Kasama niya si Tita Elizabeth. Hindi na nga sila nag-aksaya ng oras
at agad nagtungo kay Alejandro upang ipaalam ang lahat. Gabi na nang kumilos sila. Tahimik ang subdivision nang pumasok sila sa bahay gamit ang high-tech na susi. Mahimbing namang natutulog sina Elizabeth at Jamaica, gumamit sila ng pampatulog at agad na nawala ng malay ang dalawa. Binuhat ni Alejandro si Elizabeth. Got you, my dear. Si Jethro naman ay binuhat si Jamaica. Nagising naman si Jamaica habang nasa biyahe. Pagmulat niya, natigilan siya. Oh, ano to? Jamaica, wait. Tumakas siya pero hinabol siya ni Jethro at nakawakang muli. Bitawan mo ako! Ano bang problema mo? After everything, bigla mo na lamang akong kukunin? I'm sorry. Don't touch me! Wala kang karapatan! Please, pakinggan mo muna ako. For what? Hindi ko ginusto lahat ang nangyari nun. Really? Pero hinayaan mo lang. Blinakmail ako ni Bella. Hawak niya ang parents ko nun. She threatened me. So what? That still doesn't change anything. Pinabayaan niyo pa rin ako. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko nun, ha? Na yung taong mahal ko, isa rin pala sa mga taong kaya kong iwan para mamatay. Jamaica. No, don't say sorry like that will fix everything. At lalong wag kang umastang parang okay lang na kinidap mo ako dahil gusto mong magpaliwanag. Galit niyang pinunasan ang luha sa kaning mga mata. Hindi na ako babalik sa dating ako. Habang pilit pang kumakawala si Jamaica sa pagkakahawak ni Jethro, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Mabilis na lumabas sina Sebastian at Ismael. Nang makita nila si Jamaica, halos hindi sila makapaniwala. Jamaica? Jam-jam ko. Ilang taon nila tong hinanap. Ilang taon nilang pinagsisihan ang ginawa nila. At ngayong nasa harapan nila to, hindi nila napigilang napitan na galing kapatid at mahigpit nila tong niyakap. Pero agad silang tinulak ni Jamaica. Don't touch me! Jam-jam, please. Patawarin mo na kami. Nagkamali kami ng sobra. Nagkamali? Iniwan niyo ako sa isla para mamatay. Yun lang yun. Alam niyo ba kung ilang taong kong inisip na baka hindi talaga ako mahalaga sa inyo, ha? Kasi kung mahal niyo ako, bakit andali niyong paniwalaan kaya kong gawin yun kay mommy? We were stupid. At alam namin yun. At hindi namin mapapatawad ang sarili namin doon. Good. Kasi ako, hindi ko rin kayo mapapatawad. Jam-jam. Stop calling me that. Wala na akong kapatid at nobyo. Matagal na. Gusto ko nang umuwi. Pag-isa lang si mommy. Nakaidada si mommy. What? Si dadang kumuha kay mommy. Are you serious right now? Bakit niyo ba ginagawa to? Bakit pa kayo nagpakita? Maayos ang buhay namin ni mommy dito eh. Hindi namin kayo kailangan. Doon, alam nilang tama si Jamaica. Noong kailangan sila ng kapatid nila noon, sila mismo ang unang nang iwan at nagtakwil dito. Kaya tama lang na masaktan din sila. Gabi na nang tuluyang pinal si Jamaica sina Sebastian at Ismael sa kanyang harapan. Pabalik-balik siyang naglalakad sa hallway ng mansyon. Pilit iniisip kung paano makakatakas. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at sumilip sa labas. Pero agad din siyang napahinto. May mga guard na nakabantay sa bawat sulok ng gate. Napapikit siya sa inis. Hindi ka makakatakas. Napalingon si Jamaica at nakita si Jethro nakatayo sa kanyang likod. And you think okay lang to, ha? Ayokong gawin to sa'yo. Pero wala na kaming ibang alam na paraan para makausap ka. Funny. Hindi nyo ba alam na kidnapping na tong ginagawa ninyo? Move! Umiwas lamang si Jethro habang dire-diretso namang umakit si Jamaica pabalik ng kwarto. At dahil alam niyang wala rin siyang magagawa sa gabing yon, nahiga na lamang siya sa kama at pilit ipinikit ang mga mata. Kinabukasan, nadatnan niya sina Sebastian at Ismael sa dining area. Tahimik lamang dalawa habang nakatingin sa kanya. Naupo si Jamaica sa tapat nila.
Fine. Agad na paangat ang tingin ng dalawa. Papayag akong timira dito kasama kayo. Bahagyang lumiwanag ng mukha ng dalawa. Pero agad din naglaho yon sa sumunod niyang sinabi. Basta dito rin titira sina Gail at Hendrik. Why? Sila na kasi ang bago kong mga kapatid. Jamaica. At least sila. Hindi ako iniwan para mamatay. Tama na, Jami. Sobra na kaming nasasaktan. Please, bumalik ka na sa dati. Wala kayong karapatang hilingin sa akin yan. Hindi ako yung nagbago. Kayo yun. At pagkatapos nun, dire-dire siyang umakyat pabalik sa kwarto habang naiwang tahimik at wasak sina Sebastian at Ismael. Lumipas ang isang linggo. Isang linggo nang nasa mansyon si Jamaica. Pero nananatili pa rin ang distansya niya sa lahat. Hindi niya pa rin lubos matanggap ang ginawa nila noon. Kahit anong pilit nilang bumawi, hindi ganun kadaling burahan ang sakit na iniwan nila sa kanya. Pero kahit papano, unti-unti ding mas naging tahimik ang mga araw. Lalo na nang makausap niya si Elizabeth. Nasa balcony si Jamaica noon habang ka-video call ang mommy niya. I'm okay here, baby. Sure ka po? Your dad's trying too hard, honestly. Araw-araw may flowers, tapos kung ano-anong gifts. Pero alam mo, nakikita kong sincere naman siya. Hindi ko pa siya napapatawad fully, pero he's trying. Deserve nilang mahirapan, mommy. Maybe someday, kaya na nating magpatawad. Napangti si Jamaica kahit papano. Pagkatapos ang tawag nila, bumalik siya sa loob ng mansyon. At eksaktong pagpasok niya sa sala, nakita niya si Alejandro. May dala na naman tong bulaklak at ilang paper bags ang paborito niyang pagkain. Pagkakita sa kanya ng ama, agad tong tumayo. Jam-jam ko. Favorite mo yung strawberry cake, hindi ba? Pinabili ko rin yung milk tea na gusto mo. You don't have to do this. I know, pero gusto ko. Baby Jam-jam, I know wala na akong karapatang humingi ng pabor. Pero anak, sana dumating yung araw na maging maayos ulit tayo. Please, gusto ko lang mabuo ulit yung pamilya natin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, ngayon lamang nakita ni Jamaica ang umiiyak ng gano'n ng daddy niya, kapalit ng pagpapatawad niya. Maybe someday, mapapatawad niya ng kanyang ama at mga kuya, pero hindi pa sa ngayon. Kinagabihan, tahimik na ang buong mansyon. Nasa kwarto lamang si Jamaica nang biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number ang nakalagay sa screen. Nagulat siya nang sagutin yon. Hello po, si Jamaica po ba to? Yes, sino to? Stop po ako dito sa bar. Nandito po kasi si Sir Hendrik. Medyo lasing na po siya. And ikaw po yung pinapatawagan niya para daw magsundo sa kanya. Why? Bakit siya nalasing? Hindi po namin alam, miss. Basta ayaw po niyang sumama kahit kanino eh. Sige, susunduin ko siya. Pagbaba niya ng sala, nadatnan niya si Jetrong umiinom ng tubig. Napatingin agad doon sa kanya. Saan ka pupunta? Sa bar. What? Lasing si Hendrik. Pinapasundo ako. Then don't. Hindi pwedeng wag. Lasing na nga yung tao eh. May iba naman sigurong pwedeng sumundo sa kanya, diba? Wala. Kaya nga akong tinawagan. Jetro, ihatid mo na lang ako. Gabi na rin. No. Ano? No. You stay in this house. Walang lalabas. Excuse me? Narinig mo ako. Hindi mo ako pwedeng pagwawalan. Watch me. Jetro, kaibigan ko si Hendrik. And I don't care. Hindi ka pupunta sa bar para sunduin ang ka-fling mo sa oras ng gabi. Excuse me? Fling? You heard me. Ang kapal mo namang magsabi ng ganyan. Nagsiselos ka ba? Oo, nagsiselos ako. Kasi mahal pa rin kita. Sandaling natahimik si Jamaica dahil sa sinabi nito. Pero mabilis din niyang pinigilan ng kilig. Well, problema mo na yun. Tumalikod siya para sa nakunin ng susi ng kotse. Pero mabilis siyang hinarangan ni Jetro. Hindi ka aalis. Move. No. Nagtagpo ang mga tingin nila. Galit si Jamaica
habang si Jethro naman ay pilit pinipigilan ng selos at inis nito. Ilang segundo silang nagtitigan bago tuluyang umatras si Jethro. Stay here. At pagkatapos sabihin yun, diretso itong pumasok sa kwarto nito at malakas na sinara ang pinto. Naiwang nakatayo si Jamaica sa sala, punong-puno ng inis para sa lalaki. Ay, isip talaga. Wala nang nagawa si Jamaica. Ayaw siyang payagan ni Jethro at ayaw din naman niyang umalis mag-isa sa 10 oras ng gabi. Kaya kahit labag sa loob niya, napilitan siyang magpatulong sa 2 kuya niya. Mabilis siyang umakyat sa 2nd floor at dumiretso sa kwarto ni Sebastian at Ismael. Pagkabukas niya ng pinto, agad siyang nakapakunot ng noo. Parehong basang-basa ng ulan ng dalawa. Si Sebastian ay nagpupunas pa ng buhok habang si Ismael naman ay nagpapalit ng damit. Bakit kayo basang-basa? Sorry, Jamjam. Sa susunod hindi na kami magpapaulan. Wala naman akong pakikat magkasakit pa kayo. At nga pala, papayag na akong umuwi kasama niyo sa Pilipinas. Pero samahan niyo ako sa bar. Ngayon na. Okay, let's go. Pagdating nila sa bar, agad na hinanap ni Jamaica si Hendrik. At hindi siya nahirapang makita to. Nasa couch to sa VIP section, halatang lasing na lasing. Pagkakita ni Hendrik at Jamaica, agad tong nakapangiti. Jamie. Mabilis siyang lumapit dito at inalalayan to. Ano ba kasing ininom mo? Mahina lamang natawa si Hendrik habang nakapatong ang braso nito sa balikat ni Jamaica. Samantala, nasa mansyon naman si Jethro. Balak sana nitong sunduin si Jamaica at ihatid doon sa bar. Pero paglabas niya ng kwarto, wala na si Jamaica sa silid nito. Agad siyang nakapakunot-noo at kinuha ang cellphone niya. Doon niya nakita ang message ni Ismael. Kasama namin si Jamaica sa bar. Mabilis nag-init ang ulo ni Jethro. Hindi siya nagsayang ng oras at agad umalis. Pagdating niya sa bar, nakita niyang nakaalalay si Jamaica kay Hendrik habang nakapatong ang 2 braso nito sa kanya. At mas lalong sumama ang mukha ni Jethro nang makitang halos idikit na nga ni Hendrik ang mukha nito kay Jamaica at akmang hahalikan niya. Mabilis siyang naglakad papunta sa 2 at walang pag-aalinlangang bahagya niyang tinulak si Hendrik palayo. What the? Hindi na siya pinansin ni Jethro. Mabilis itong hinila si Jamaica palabas ng bar. Jethro, ano ba? Pero hindi ito sumagot hanggang sa may sakay siya ng kotse. Pagkasara ng pinto, napalingon si Jamaica sa lalaki. Si Hendrik, kailangan ko siyang balikan. Ang makuya mo ng bala sa lalaki mo. Hindi ko siya lalaki. Really? Then why does he look at you like that, huh? Wala ka ng paki doon. Now drive. Pagdating sa mansyon, agad inasikaso ni Jamaica si Hendrik. Let's sleep na. Anong oras na? Kainis. Papansin ka? Ay di matulog ka na. Lilinisan ko pa si Hendrik eh. Ngunit bago pa yun matuloy, may humawak agad sa kamay niya. Hayaan mo ang kasambahay ng gumawa niyan. No need na. Ako naman lagi nag-aasikaso kapag lasing yung lalaking yun eh. So, you always saw his nakedness? Lagi nga yung nasa puli. Kita ko lagi yung abs niya. You won't touch mine, at buong araw pa. Napairap na lamang dalaga at humiga sa couch ng guest room. Nanatili lamang doon si Jethro hanggang sa makatulog si Jamaica. Pagkatapos ng gabing yon, lumipas pang ilang araw, unti-unting naging maayos ang lahat. Araw-araw pinapatry na Ismael, Sebastian, Alejandro at Jethro kung gaano nila kamahal si Jamaica. Hindi man agad nang walang sakit at galit niya, ramdam niyang sincere ang bawat effort ng mga to. Si Sebastian, halos araw-araw siyang nilulutuan ng mga favorites niya. Si Ismael naman, palaging madalang kung ano-ano para sa kanya. Habang si Alejandro, mas lalo itong naging malambing at maingat kay Elizabeth. Halos araw-araw may dalang bulaklak ang kanyang ama. At kahit ilang beses na itong tinatry ng mommy niya, hindi pa rin ito sumusuko. Maging si Jethro ay hindi rin sumusuko. Hindi na tutulad dati na mabilis magselos. Mas naging mahinahon to kay Jamaica. Pinaparamdam nito araw-araw na hindi na nito hahayaang masaktan siyang muli. At sa loob ng ilang buwan,
Unti-unting lumambot ang puso ni Jamaica. Hanggang sa isang gabi, habang magkasama sila ng mommy niya sa balcony ng mansyon, napag-usapan nilang lahat. Alam mo anak, nagbago na sila. Your dad, your brothers, even Jethro. I know. Hindi ko sinasabing kalimutan mo agad lahat, pero bigyan mo rin sila ng chance. Takot na takot na silang mawala ulit tayo. So, fine. Uuwi na po tayo ng Pilipinas. Really? Yeah, they already proved themselves. Nang malaman naman ni Alejandro, Sebastian, Ismael at Jethro, ang ging pasya nila ay halos hindi makapaniwalang mga to. Si Jethro naman, hindi maitago ang saya sa kaning muka. You really mean it? Huwag kang ang OA. Pero kahit ganun ang sinabi niya, hindi niya rin mapigilang mga pangiti ng bahagya. Samantalang si Hendrik, sinubukan itong ligawan si Jamaica. Pero maayos siyang tinanggihan ng dalaga. Hindi dahil may mali rito, kundi dahil alam niyang iisa lamang talagang laman ng puso niya. At si Jethro yon. Kaya sa huli, sabay-sabay silang umuwi ng Pilipinas ng masaya at magkakasama. At sa wakas, buo na ulit. Unti-unting naging masaya ulit ang buhay nila. Muling niligawan ni Jethro si Jamaica. At this time, ginawa niya talaga ang lahat para patunayang seryoso siya. Hatid sundo, flowers almost every day, late night calls, random surprises, at higit sa lahat, hindi siya napagod intindihin si Jamaica kahit minsan masungit pa rin to sa kanya. Makalipas ang 2 buwang paniligaw, balak na sana siyang sagutin ni Jamaica. Pero bago pa mangyari yun, may isang malaking event na dinaluhan si Jamaica. Itong unang beses sa buong tapang niyang ipakikilala ang sarili niya sa publiko. Ang babaeng matagal na naging misteryoso sa modeling industry. Ang model na laging half-covered ang mukha. Ngumiti si Jamaica bago huminga ng malalim. For years, tinago ko yung mukha ko because I was scared. But now, I think I'm finally ready. Dahan-dahan ang tinanggal ang takip sa kaning muka. At agad na puno ang ingay ang buong venue. Sunod-sunod ang flash ng kameras, pero habang abala ang lahat, may isang taong mariing nakatingin kay Jamaica sa gitna ng crowd. Si Bella. Punong-puno ng galit ang mga mata nito. Hindi pwede. Mabilis tong kumuha ng baril at agad tinapat kay Jamaica. Kung hindi kita na ipapatay noon, pues ngayon kita papatayin. Napasingap ang mga tao at bago pa makapag-react si Jamaica, biglang humarang si Jethro sa harapan niya. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong venue. Jethro! Gulat na sigaw ni Jamaica. Bumagsak si Jethro sa sahig at napahawak sa tagiliran nito. Agad namang nagtakbuhan ng mga tao habang mabilis hinuli ng mga security guard si Bella. Bitawan niyo ako! Pero wala nang nakinig dito. Samantalang lumuhod naman si Jamaica sa tabi ni Jethro habang nanginginig. Jethro please. Relax. Okay lang ako. Tumahimik ka nga. Mabuti na lang at sa gilid lamang ng balakang tumama ang bala. Naging successful ang operasyon ni Jethro. At nang magising si Jethro kinabukasan, ang unang bumungad sa kanya ay si Jamaica ang namumugto ang mga mata kakaiyak. Mahina siyang natawa. Pangit mong umiyak? Tanga ka kasi. Worth it naman. Anong worth it? Worth it bang mabaril? Saglit silang nagtitigan. Hindi na nakapaghintay si Jamaica at sinabi na ang gusto sana niyang sabihin sa event. Sinasagot na kita. Sinasagot na kita, bingi ka ba? Uy, seryoso? Oo nga. Sayang hindi kita mabuhat. I want to sway you. I'm so happy right now. I'm so happy too. Saglit silang nagkatitigan bago tuluyang dumampi ang mga labi nila sa isa't isa. Halos ayaw nang pakawalay ni Jethro ang mga labi ng dalaga. Napahiga na rin si Jamaica sa hinihigaan ni Jethro habang patuloy silang naghahalikan. Ilang araw matapos ang nangyari kay Jethro, tuloy na nga nalaman ni Jamaica ang lahat.
si Bella palang nagpakidap sa kanila noon ng mommy niya. Ito rin ang nagpadala ng litrato sa kanyang ama para palabasing siya ang may kasalanan. At ang pambablackmail nito kay Jethro gamit ang pamilya nito. At ngayon, muntik nang mamatay si Jethro dahil kay Bella. Kaya hindi niya na napigilan ang galit niya. Kaya isang araw, dali-dali siyang pumunta ng kulungan kasama niyang kanyang mga kuya na nagpaiwan na lamang sa labas. Well, look who's here. At bago pa makapagsalitang muli si Bella, isang malakas na sampalang sumalubong dito. Baliw ka! No, ikaw ang baliw. Alam mo ba kung gaano kadesperado yung ginawa mo, ha? Oh, please. Hindi ko kasalanan kung ang dali nilang maniwala. Pinakid na po kami ng mommy ko. And? Binaknal mo si Jethro. So what? At binaril mo pa siya. Pero buhay pa rin naman siya, hindi ba? Grabe no? Kahit nakakulong ka na, ang lakas pa rin ng loob mo. Tingnan mo yung sarili mo. Nakakulong ka, mag-isa. Wala kang pamilya. Wala kang kakampi. Samantalang ako, nabuo muli yung pamilya ko. At si Jethro, ako pa rin ang pinili. And oo nga pala, muntik nang may mangyari sa amin ng isang araw. Ang pinigilan ko, hindi kasi ako katulad mo. Bayarin. Manahimik ka! Oops, don't worry. Sunod ang makukulong yung mga tauhan mong nang dukot sa amin ni Mommy. Ay, madidiligan ka pa rin kahit nasa kulungan ka. Tuluyang nawala ang ngisi sa mukha ni Bella. Tumayo si Jamaica at inayos ang bag niya. Akala mo siguro nanalo ka na? Hindi ko kailangang makipag-compete sa baliw na tulad mo. Kasi matagal ka ng talo. Pagkatapos sabihin ni Jamaica yun, tinalikuran niya ang dalaga at tuluyang iniwan sa loob ng kulungan. At kasabay ng pagtalikod niya, tuloy na rin niyang iniwan ang galit at sakit na bahagi ng nakaraan na misang sumira sa kanya at sa pamilya niya. Sa naranasang pagtatakwil ng Jamaica, sa tingin niyo ba naging tamang desisyon niya nga magpatawad sa mga taong minsang nanakit at hindi naniwala sa kanya? At bakit? E-comment niyo lang po sa baba ang inyong mga sagot. Maraming salamat po at hanggang sa susunod na kwento. Kita lamang sa Kuya Agustin Stories.